Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas. Tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito mga balitang hatid ng ating PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ipinahayag ng National Capital Region Police Office ang kanilang matibay na paninindigan na walang sinuman sa hanay ng PNP ang higit sa batas. Kasunod ng agarang pagka-aresto sa isang tauhan ng Quezon City Police District na sangkot sa isang viral na vehicular incident sa C5 Road, Pasig City. Ang naarestong personnel ay isang police staff sergeant ng District Mobile Force Battalion ng QCPD at kasalukuyang nasa kustudiya at sumasailalim sa kaukulang investigasyong kriminal at administratibo. Batay sa paunang ulat, isang insidente ang kinasasangkutan ng motorsiklo na minamaneho ng nasabing pulis at isang civilian rider na nagresulta sa pagkasugat ng biktima at pinsala sa kanyang sasakyan. Agad umanong umalis sa lugar ang pulis matapos ang insidente. Kaagad namang nagsagawa ng follow-up operation ng QCPD na nagresulta sa mabilis na pagkakaaresto sa naturang personnel. Tiniyak naman ng NCRPO ang patas, masusi at transparent na investigasyon sa insidente, alinsunod sa umiiral na patakaran ng PNP habang mahigpit na ipinatutupad ang due process para sa lahat ng sangkot. Binigyang diin din ng NCRPO na nananatili ang kanilang prinsipyo na ang uniforme ay simbolo ng serbisyo at pananagutan at sino mang lalabag sa batas ay mananagot anuman ang katungkulan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagsagawa ang Masbate Police Provincial Office ng Accounting of Personnel at Equipment Showdown bilang bahagi ng pinaigting na kahandaan ng kapulisan sa pagtugon sa anumang kalamidad at sakuna sa pangunguna ni Police Colonel Jefferson B. Araojo, Provincial Director, Masbate Police Provincial Office. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng disaster preparedness at emergency response capability, nagsagawa ng sabayang accounting of personnel ang iba't ibang istasyon ng kapulisan kasama ang kanilang their contingents at Masbate Police Provincial Office upang tiyakin ang kahandaan ng mga tauhang maaaring i-deploy sa oras ng sakuna at emergency situations. Kasabay nito, isinagawa rin ang equipment showdown kung saan sinuri ang kondisyon at functionality ng mga disaster response equipment, rescue tools, communication devices, emergency vehicles at medical supplies na ginagamit sa search and rescue operations. Ayon kay Police Colonel Jefferson B. Araojo, mahalaga ang regular na inspeksyon at assessment upang mapanatili ang mataas na antas ng kahandaan at agarang pagresponde ng mga disaster response teams.
Nagsilbi rin ang aktibidad bilang paraan upang mas mapalakas ang koordinasyon at interoperability ng iba't ibang unit na kabilang sa disaster response operations. Binigyang diin naman ang pamunuan ng Masbate Police Provincial Office na nananatiling prioridad ng organisasyon ang kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng maagap, organisado at epektibong disaster response operations. Nakakatiyak ang publiko na ang kapulisan ng Masbate PPO ay nananatiling nakaalerto at handang tumugon ang lahat ng dire contingents sa anumang oras ng pangangailangan. Ako po si Police Corporal Danet R. Alba, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Bit-bit ang 3 bronze medals. Pinatunayan ng best practice na Albago Taekwondo team ng ating kapulisan sa Bontoc Municipal Police Station na ang tamang paggabay sa sports ay susi sa pagbuo ng disiplina at ligtas na kinabukasan para sa mga kabataan. Naging matagumpay ang paglahok ng koponan sa 2026 Luzon Taekwondo Championship sa Baler Aurora kung saan nagbigay ng karangalan sina Vren Johan Inyaka Bagangan sa 131 cm Advanced Grade School category, Benjamin Sigsig Chumakong Jr. sa 59 kg Advanced Cadet Division at Jermaine Din Lumbag-Ayan sa Female 48 kg Novice Junior Division. Sa pangunguna ni Police Major Robert B. Sagandoy, ang hepe ng Bontoc MPS, aktibong isinusulong ng himpilan ang programang nagbibigay ng libreng training at positibong aktibidad para sa mga batang taekwondo aspirants na may edad 6 pataas, kung saan si Police Master Sergeant Benjamin Chumakog ang kanilang coach. Ito ay naglalayong mailayo ang mga kabataan sa ilegal na droga, masasamang bisyo at impluensya ng mga rebeldeng grupo habang pinapalakas ang kanilang kumpiyansa, disiplina at pagmamahal sa sports. Sa tagumpay ng Albago Taekwondo team, muling pinatunayan ng Bontoc MPS na ang sports ay hindi lamang kompetisyon, kundi sa bawat sipa ng ating atleta ay sipa patungo sa isang mas ligtas at mas matatag na kinabukasan para sa mga kabataan ng Montañosa. Mula dito sa Mountain Province, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Katsumi Kofin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Muling ipinamalas ng mga tauhan ng Baguio City Police Office Station 7 ang kanilang maagap na pagtugon at malasakit sa publiko matapos nilang agarang respondihan ang dalawang magkahiwalay na insidente na kinasangkutan ng mga lalaking nangangailangan ng agarang medikal na atensyon sa Baguio City. Sa unang insidente, agad na rumisponde ang mga naka-duty na pulis sa O-shape overpass matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang lalaking inatake ng seizure sa harap ng Sunshine Maharlika. Sa pamamagitan ng mabilis at maayos na aksyon ng kapulisan, nabigyan ng paunang lunas ang biktima at ligtas na na-turn over sa emergency medical services para sa karagdagang medical na atensyon. Samantala, bandang 8:50 ng gabi, mabilis ding rumisponde ang mga tauhan ng Police Station 7 sa isang insidente sa Siagam-Kayang intersection kung saan isang lalaki ang nawalan ng malay. Agad na naipabot sa EMS ang nasabing individual upang mabigyan ng kinakailangang atensyong medical at matiyak ang kanyang kalagayan. Ang maagap na pagtugon ng kapulisan sa nasabing mga insidente ay sumasailalim sa pagpapatubad ng 7 focused agenda ng Chief PNP, particular sa pagsusulong ng community engagement, public safety at mas pinaigting na police responsiveness upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Patuloy na pinatutunayan ng kapulisan ang kanilang kahandaan, dedikasyon at malasakit sa pagbibigay ng mabilis at maaasahang serbisyo para sa bawat mamamayan. Mula dito sa Rion ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patuloy na nagbibigay liwanag at pag-asa ang Sorsogon PPO sa mga kabataang Sorsoganon sa pamamagitan ng programang Project Tanglaw Lahi na inilunsad sa pangunguna ni Police Colonel Alex Cabrera Daniel. Layunin ng proyekto na itaguyod ang edukasyon, malasakit at pagkakaisa ng komunidad para sa kapakanan ng mga bata. Matapos ang matagumpay na pagtatapos ng unang batch na binubuo ng 51 daycare beneficiaries, inilunsad naman ang ikalawang batch na may 55 daycare pupils.
Bukod sa pagbibigay ng inspirasyon at suporta, tumatanggap din ng financial assistance mula sa kapulisan ang mga benepisyaryo ng Proyektang Lawlahi. Sa tulong naman ng iba't ibang stakeholders at partner organizations, nabibigyan din ang mga mag-aaral ng mga pangunahing pangangailangan sa eskwela tulad ng school supplies, uniform at iba pang kagamitan sa pamamagitan ng mga outreach program na isinasagawa ng PNP, katuwang ang OLCFI Sorsogon Chapter sa pamumuno ni Mrs. Marlene R. Daniel. Sa isinagawang launching ng second batch ng Proyektang Lawlahi, ay nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang Sorsogon PPO sa mga partner stakeholders, donors, volunteers at iba't ibang organisasyong tumulong upang may sakatuparan ang proyekto. Kabilang dito ang OLCFI, Ginubat Sandigan Eagles Club NCR16, Rotary Club of Metro Sorsogon, Rotary Club of Pikawayan at mga sumuporta sa Zumba for a Cause ng SORPPO OLC. Sa pamamagitan ng Proyektang Lawlahi, hindi lamang kinabukasan ang binibigyang liwanag, kundi pati pag-asa, pangarap at mas magandang bukas para sa susunod na henerasyon. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Angeli Bionson, nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Agad na nakumpiska ang smuggled cigarette products at isang Indian national ang naaresto sa isinagawang anti-illicit cigarette interdiction operation sa Busao Mountain Province noong 12 ng Mayo taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, ang suspect na kinilala bilang isang 33 taong gulang na lalaking negosyante ay naaresto dahil sa di umano'y paglabag sa Republic Act No. 10643 o ang Graphic Health Warning Law at Republic Act No. 10963 na kilala rin bilang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Nakumpiska sa operasyon ng 82 reams ng Modern Red, 15 reams ng Modern Lights at 10 pakete ng Modern Red na sigarilyo na may kabuuang halaga ng BIR tax liability na umabot sa 850,124.49 pesos. Ang operasyon ay naging matagumpay dahil sa magkasanib na puwersa ng mga operatiba mula sa Busao Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Legal Office ng Mountain Province Police Provincial Office, Regional Mobile Force Battalion 15, 1st Mountain Province Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 14, Regional Intelligence Division, Criminal Investigation and Detection Group at BIR. Isinagawa ang on-site inventory ng mga nakumpiskang kagamitan sa harap ng mga opisyal ng barangay ng nasabing lugar. Ang suspek at ang mga nakumpiskang kagamitan ay dinala sa Busao Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon at disposisyon bago magsampa ng angkop na kaso. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lizelle Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa kulungan ang bagsak ng top 2 most wanted person provincial level na may kasong murder, matapos itong maaresto ng kapulisan sa sitio Bato, Barangay Ermita, Cebu City. Kahapon, Mayo 13 ng taong kasalukuyan. Kinilala ng Police Major Thom Ed Taghoy II, Station Commander ng Police Station 5 Cebu City Police Office, ang suspect na si alias Kurt, 20 anyos, na residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang 1:35 ng hapon, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang rekomendadong piyansa. Samantala, ang akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Cebu City Jail Male Dormitory dahil sa iba pang kasong kinakaharap nito. Ang matagumpay na pagka-aresto ng suspect ay patunay ng Cebu City PNP ng kanilang mas pinaiting na pagpapatupad ng batas upang panatilihing ligtas at payapa ang komunidad. Alinsunod sa direktiba ni Police General Jose Melencio Sinartatis Jr., Chief Philippine National Police. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Arestado ang 4 na drug suspects sa magkakaiwalay na anti-illegal drug operation ng Police Regional Office 10 noong 12 ng Mayo sa Cagayan de Oro City at Bukidnon. Sa buy-bust operation sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, naaresto sina alias Joe at Nard na kapwa security guard at magkapatid. Nasabat mula sa kanila ang tinatayang 80 grams ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng 544,000 pesos kasama ang drug paraphernalias at buy-bust money. Samantala sa Kalilangan, Bukidnon, naaresto naman sina alias Bebot at JB, kapwa itinuturing na high-value individual at residente ng Davao City. Nakumpiska sa kanila ang tinatayang 76.69 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 521,492 pesos, gayon din ang buy-bust money, mga cellphone at motorsiklo. Kabuang abot sa 1,065,492 pesos na halaga ng hininalang shabu ang nakumpiska sa 2 operasyon. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 880,000 na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa isinagawang checkpoint operations ng 1st Provincial Mobile Force Company, Lanao del Norte, madaling araw ng Mayo 14 taong kasalukuyan sa Barangay Samburon, Linamon ng naturang probinsya. Kinilala ang mga sangkot na sina alias Johyber at alias Oma, kapwa residente ng poblasyon Linamon, Lanao del Norte. Katuwang ang Maritime Police Station, Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Norte Police Provincial Office, 10th Maneuvering Company ng RMFB-10 at Linamon Municipal Police Station. Pinahinto ng mga otoridad ang 2 badya o bao-bao na may kargang mga kahon ng hinihinalang smuggled cigarettes na nakalagay sa likurang bahagi ng mga sasakyan. Nang hingian ng kaukulang dokumento, nabigo umano ang 2 driver na magpakita ng legal na papeles para sa mga kargamento. Sa isinagawang inspeksyon, nakumpiska ang kabuoang 22 master cases o katumbas na 1,100 reams ng modern cigarettes na may tinatayang market value na 880,000 pesos. Dinala ang mga nakumpiskang sigarilyo at mga sasakyan sa kustodiya ng 1st Provincial Mobile Force Company habang hinihintay ang turnover nito sa Bureau of Customs para sa kaukulang disposisyon. Samantala, dinala rin sa Linamon Municipal Police Station ang mga driver para sa dokumentasyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Lanao del Norte Police Official Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Matagumpay na isinagawa ang 2 araw na workshop sa crafting of the PNP ICT Master Plan 2026 to 2030 na layong palakasin at i-update ang kasalukuyang ICT roadmap ng organisasyon upang makasabay sa mabilis na pagunlad ng digital technology. Pinangunahan ni Police Lieutenant General Bernard M. Banag, ang Acting Deputy Chief PNP for Administration at panauhing pandangal ng aktibidad. Ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapalakas ng information and communication technology capabilities ng PNP para sa mas epesyente, mabilis at makabagong serbisyong pulisya. Dumalo sa workshop ang mga pangunahing opisyal at stakeholders ng organisasyon upang bumuo ng future-ready ICT framework na magsisibling gabay sa digital transformation initiatives ng PNP mula 2026 hanggang 2030. Nakabatay rin ang nasabing hakbang sa mga naging tagumpay ng naunang PNP ICT Master Plan na inaprobahan noong 2018 at ipinatupad mula 2020 hanggang 2025. Ayon sa PNP, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng modernisasyon at innovation sa ilalim ng advokasiyang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media account ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alam ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunan ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.